Mukhang maganda, pero hanggang puro kopya lang ba siya? Hey guys, James here at ito ang Infinix Note 60 Pro. Ay isa sa mga phones na nilabas nila within the Note series lineup. Pero ang tanong worth it po ba siya sa inyo? Let's do a full review in 3 minutes or less. Well, display and build pa lang po nito ay alam mo nang premium talaga po siya. Pero hindi po natin mapagkakailaan na may inspiration po ito sa ibang mga brand. Yung frame po is aluminum at ang glass niya po dito sa harapan ay Gorilla Glass 7i. Though medyo madulas po siya sa kamay at ang IP rating niya po dito ay IP64 lang, so wisik-wisik lang sa tubig ang kaya po nito. Naka-flat 6.78-inch 1.5K AMOLED po siya na may 144Hz refresh rate na may 4,500 nits of peak brightness. In short, pwede ka talaga mag-enjoy dito maglaro o manood po dito sa display na to katulad ko. Na-enjoy ko rin po yung dual speaker setup po niya with JBL collaboration, though wala po siyang Dolby Atmos support. Now, medyo shocking po yung ginawa ni Infinix dito dahil for the first time sa Infinix Note series, naka-Snapdragon 7S Gen 4 chipset po siya at pwede kang mamili sa 8 or 12 GB of RAM pero both 256GB lang po yung storage nito. Honestly, malaking improvement siya kumpara sa Note 50 Pro na naka-Helio G100 pero medyo malayo po siya sa Pro Plus with Dimensity A350. I-summarize ko lang po sa inyo yung performance nito sa kanya ha. ML at Asphalt Legends ay sobrang smooth po niya at wala pong issues po doon. Pero syempre, pag heavy titles tulad ng COD-M, Genshin or PUBG, medium 60 FPS lang po ang pinaka-max graphics po nito. At honestly, ay acceptable na po siya para sa akin. Isa sa mga nitpicks ko na po dito sa phone po na to ay yung kanyang software na XOS 16 with Android 16. Medyo madaming bloatwares at hawig na hawig po niya yung mansana sa icons at UI elements pero at least may konting identity po ito with Infinix. And also, when it comes sa kanyang camera, dito mo na po makikita na hindi po nila ito big focus. May 50 megapixel po siya na main camera with OIS, 8 megapixel ultra-wide at 13 megapixel selfie camera. Decent po siya pero kung gusto niyo po maging technical, di siya sharp at medyo noisy ang subjects po niya dito, especially when you zoom in. Pero when it comes sa battery and charging nito, dito sa kanya po siya nag-focus. 6,500 mAh battery capacity po niya at nakuha ko lang po ito sa kanya pong screen on time na 10 to 11 hours na naka-medium graphic settings at okay na po yun pag naka-Wi-Fi. Pag heavy usage naman po, gaming tayo, 8 to 9 hours po siya straight. Wala rin naman pong problema sa pag-charge nito dahil 90 watts lang po yung charging po niya to full ay less than 1 hour lang po talaga. So ang tanong, worth it po ba si Infinix Note 60 Pro sa inyo? Sa price po niya, it starts at 18,000 pesos and honestly, acceptable na po ito sa akin since may chip shortages po tayo, may RAM shortages. And yes, mas better si Note 50 Pro Plus. Yun nga lang, kung maabutan mo po siya, go ahead. Pero kung hindi na, ito na po yung second best choice po para sa inyo. My name is James at see you sa susunod na video.